akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kahinga, lalo higit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap ng sumika, ang batang Maynila, Yorme Istornadero! Magandang gabi! Company! Natatawa ko kayo na yun. I love you! Mga minamahal kong lolo at lola. Special mention lang yung aking mga senior citizen. Yan ang pinaka-sport sa akin. Mahal na mahal ko yung mga yan. At sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, balita ko, kanina kasi kami ni Chi, nasa District 6. At nalaman ko, alas 6 pa lang ng gabi, nandito na kayo. Alas 5. Hindi wala nagsaing. Nagpipila ako na kaldero namin. Nagpagbalites kayo. Hindi pa kayo kumakain. Di ba? Taas nga kami, hindi pa kumakain. Hindi ba kayo kumakain? Okay, maganda na, lilipas niyo. I-schedule lang kayo dyan sa gate. Okay, tuloy nyo. Mahirap tumayo dyan. Kami, maraming beses rin kami naka-attend ng rally. Hindi lang dahil kami kandidato, kundi kami rin debutante. Mahirap tumayo. Masakit sa litig. Pero, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, mga lulot-lola ko, pumanatag naman kayo. Hindi namin sasayangin ang gabi na ito para kayo'y konsumihin. Wala po kayong maririnig na panira dito. Wala. Dahil ako personal kong paniwala, hindi mo naman kailangan hilahin ng paa ng ibang tao para ikaw umangat. Tama ba? Kaya lamang, nakakalungkot isipin na kung anong init ng panahon, siya na rin init ng kampanya. Mainit ang panahon, mainit ang kampanya, yung dalawa, mainit din sa akin. Ako na lang lagi ang topic sa Ninoy. At saka sa Paco Arena. Ako ay naalmusal. Ako tinatanghalian, hapunan, isa na nakasali pa. Ako pa pinupulo ka sa inuman. Hindi na lang sila magsabi kung anong gagawin nila. Hindi na lang nila sabihin kung anong ginawa nila. At hayaan natin ang taong bayan ng maghusga. Lapit na. 13 days na lang. Handa na ba kayo? Talaga? Kaya lang, baka matukso kayo. Umuulan ng 1,000 ngayon. Sa 5 kilometer. Nako, paliwat ka na. Pero ito yung akin lang. Tirahin nyo, baka may tumira pa ng iba. Tama ba? Unang-una, hindi niya naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama mali? Basta pag umulan ng AX, umulan ng tupad, umulan ng akap,
Di bali kayong magpaakak, huwag lang kayong magpapaaki. Okay, sayang din naman yung tupad. Pero mo, naman ka, tatlong muli. 5,000? 3,000? 6,000 ba? May nagkapukulan. May 6 dito, may 3 rito. Ay, niya, walang kahirap-hirap. Tupad? Kukuha ka lang ng wali sa may picture. Ay, sabado ko daw. Eh, pero naman ang tao ba yun? Kaya kunin nyo lang ng kunin. Basta ako, panatag ako. Although, bawal na yung ginagawa nila. Yung sa ninoy-ninoy na yan, sa pako-pakuan niya, yung patao. Sa totoo lang, bawal na yan eh. Di ba? Pero ako, okay lang. Bakit ako panatag? Bakit? Nay, tay. Eh, matatalino mo ng mga taga-Maynila. Alam niyo naman kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? O, nay, tay. O, itong nakapatid ko, mahal-mahal ko itong mga to. Ako'y sinisingil na noong October 9. Ako daw ay walang utang na loob. Diba, noong October 9? O sige na, tay, huwag inang sa akin yung marinig. Una, ano ba ang paniwala ko? Hindi, personal ko lang paniwala. Ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan, paniwala ko yan. Habang buhay yan. At ang utang na loob, hindi mo kailangan sigilin. Kailangan binabayaran ng pusa. Ngayon, ako po, sa akin yung inarinig, ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan itinanggi. Hindi ko yan kinubli. In fact, bilang pagkanaw na ang utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years. 20 years. Patingnan po natin ha, tahayaan ko mamaya kayong magmusga. Kung marunong ba tayong lumingon sa napagkakautangan natin ng utang na loob. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Opo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Inappoint ko na Manila Health Department Head. Nakaupo? At may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit your name? Galit ka ba kay Doc Fox? Hindi. Mga, ito i-address ko sa mga bata. Mga bata dito. Sa mga kabataan dito, itanong ninyo sa inyong lolo at lola, nanay at tatay, yang Manila Health Department na pinamumunuan ng asawa ni ate na si Fox Pangan ang nagpahirap sa mga matatanda natin dito sa Maynila. Okay, saan ka ba naman nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Ano, St. Luke's? Eh, paano kung wala kang cellphone? Paano kung wala kang load? Paano kung hindi ka marunong online? Ano nga nangyari kay nanay? Alam na. Tama ba?
Kung hindi pa ako tumakbo, hindi nila ititigil ang online schedule cell center. But for 2 years, hirap na hirap yung mga matatanda natin pumunta sa health center. Hindi ka lang nasigurado kung may gamot eh. May sungit pa minsan. Okay, mana-mana lang yan. Okay naman. O, yun ang dahilan. Hindi dahil ako'y galit, kundi pinahirapan ang mga taga-Maynila. O, ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Upo. Ilan sila? Happy? Hindi masaya ka. I swear to God, masaya ako. Bakit? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabisa sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi ako para musga. Taong bayan ang mag-uhusga. Tama. Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko po, opo. Bakit? Yung katabi nito sa Pilipino ako. kaliwa. Dito makita kaliwa. Ganun talaga tayo. Hindi ko na pwedeng baguhin ang pagkatao ko dahil sa kakulangan ng iba. O kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa pamilya nila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanang ng utang na loob. Okay, bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na tugunan ko at dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Hindi masyado lakasan, baka makasigawan ko. Wala ka na! Kapanood nyo? Panood ko din. Ano ko, kapatid yun din. Nagagalit. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit nila pinangungunahan ng desisyon ng taong bayan? Hindi naman nila pag-aariyan. Pag-aariyan ng taong bayan. In fact, Nay, Tay, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, ang leader, as a matter of universal rule, any leader, ang isang leader, dapat siyang pumanatag at hindi kailangan mangamba kung ginampanan niya ang tutulong niya sa mamamayan na nasasakupan niya dahil kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Tama ba? Oye, ano ba ang sinasabi? Oh, tingnan ninyo. Ano sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang. Kita nyo, nagpagkatawa na kayo. Nahuli. Huli pero walang kulong. Okay lang yan. Hindi nyo naman hinihingi. Binigay sa inyo ng pusa eh. Tama ba? O, real talk tayo, real talk tayo. Nay! Tay! Taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo. May anak kayo. Dito. Kapag walang makakain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Uy.
Talaga? Iraraos nyo? Gagawin nyo na? Makatawid yan. Di ba nga kapag kagipit, sa Bombay kumakapit? Tama mali. So gagawin nyo lahat bilang isang ama, bilang isang ina, may raos lang ang nag-i-ikaws nyo mga anak. Tama. Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. When you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Check niyo. Hindi ko tinuro ang daliri ko sa mukha ng iba. Anong ginawa ko kahit wala tayong pera? Bakit? Nag-mayor ako eh. Ginusto ko yun eh. Di kargado ko na lahat ang responsibilidad ng opisina ng iyon. Tama mali? Nagbubundagan tayo. Ano muna kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Nangatugyot ang Maynila. Dinisiplina ko ang tao. Umaayos tayo. Umaaliwalas tayo. Kinakalawit ko mga tulongges. Sila Eddie, sila Pati. Lahat yan. Yung mga tulongges yan. Hanggang madaling araw. Nagkaroon ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Umaangat na tayo. Namilipad na tayo. In fact, you can Google it. Yung ginagawa sa Maynila na paglilinis, yung ginagawa sa Maynila na pagdidisiplina became a national policy ng DILG. Anong ibig sabihin nun? Ipinatutupad sa buong bansa yung nangyayari sa Maynila. Umaangat na tayo. Lumilipad na tayo. Bigla tayo nabundol. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahuhula ang tuwan ng magkakapandemya. Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Magla-lockdown. Takot na takot ang tao, baka magka-COVID sila. Magla-lockdown. Takot na takot ang tao, baka magutom sila. Ano sinabi ko? Hindi naman ako nag-public. Sa Facebook ko, in-address ko ang publiko. Ano sabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, kung manatag kayo, huwag kayong mag-aalala, huwag kayong magkagulo. Basta, pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nito rilo na City Hall, ipatatas ako to kay Tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun eh. Bakit? To assure the people that things will be done in whatsoever form it may be. Ayun ko. Napatindi sa iyo mo. O, Nay, tay, ano naging epekto ng bagay na iyon? O, kayo, hanggang dyan, sa Kodye, dito sa harapan, dito sa Nangka, kayong lahat na naparito na mga nangabuhay. Ay, kasi iba ang testigo ko patay na eh. Nagka-COVID eh. Pero kayong lahat na naparito at nakikinig sa kanya-kanyang tahanan, at least, masasabi nating lahat dito sa Maynila, noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan, may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family,
not household. Ibig sabihin, itong isang highball, 3 pamilya, 3 food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakuha nyo? Yun ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. 700,000 families times 1,000 pesos per family. Magka? Patay na. Lami zero. 700 million pesos. Malaking pera? Malaki? Times 8 months. 8 times 7. 5.6 billion piso. Malaki? Sobrang laki. Saan napunta ang 5.6 billion pera ng taong bayan? Inutang ko, pinagbentahan ko, chinitsa, niluwa. Gone with the wind. Pero tanong, nakain natin? Naramdaman natin? Natanggap natin? One may food box, hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Oh. Nay, tay, hindi ko pa binabanggit yung pinamigay na tigwa 1,000 pesos na kaka. 700 million plus 5.6, no magka? 6.3 billion piso. Nay, tay, mga lulot lola ko, taas ang apo, may apo o anak na nag-aaral sa public school. Ayan, Isigo. Isigo. Okay, may mga Isigo ko. Ayan, okay. Public school. Okay. Nay, tay, pandemic, lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will not and will stop the face-to-face classes. Tama mali? Yung nanay, yung tatay, namang problema na naman, nabuburyong na naman. Bakit? Wala ka nga mga chicha, bibili ka pa ng tablet. Pero hindi! Hindi! Bakit? Sa Maynila, ang mag-aaral sa pampublikong paralan, may tablet na nakuha. Tama mali? Sinong bumili? Si Yorme? Hindi. Pera ng syudad ng Maynila. Tama? May tablet ka na, may internet ka pa. Tama mali? Si teacher, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. Si teacher, may laptop na, may internet pa. Walang tosgas si ma'am, si sir, walang tosgas si nanay, si tatay, nakatawid ang pag-aaral ng ating mga anak noong pandemya. No magka, 1 billion pesos. Tablet at laptop. Magkano internet? 300 million pesos. Tanong, natanggap nyo? Nagamit ang anak nyo? 1.3 plus 6.3. 7.6 billion piso. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Chicha at eskwela. Eh paano pa yung remdesivir? Tocilizumab, Molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. Nay, tay, paano yung Sinovac? Paano yung AstraZeneca? Ayun ako laway. By the hundreds of millions. Tanong, nabakunahan ba tayo? And I'm gonna tell you, nandito ang isang testigo. Senador Bongo, nung nagkabakunahan sa Maynila, dito sa PGH kasama si Senador Bongo. Maynila ang nauna sa bakunahan. In fact, ang bakunahan sa Maynila, 5-5. Sa mall, sa eskwelahan, sa health center, sa City Hall, sa Luneta, 24 oras ang bakunahan sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Nabakunahan tayo?
Nauna ba tayo? 9, 10. St. Luke's, wala ng COVID bed capacity. Chinese General, wala ng COVID bed capacity. Lourdes, wala ng COVID bed capacity. Lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill-chill lang tayo. Bakit? May Manila COVID-19 Field Hospital sa Luneta. At ang testigo ko na naman, Senador Bongo. Ang galing ng gabi dito. Ay kasi kami nagkatibibon yan eh. Dahil ito, pinahiram sa atin ni Pangulong Duterte yung Burnham Green, yung tapat ng Luneta Grandstand, ang Tomoscas City of Manila. 300 million pesos. Nay, tay, kuminto ba gobyerno? O, tinatag, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, mga pabahay sa lungsod ng Maynila or what you call in-city vertical housing program. Nay, tay, i-address ko naman to sa mga matatanda. Nay, tay, ang dami nyo ng eleksyong pinagdaanan, tama mali. Marami ng mayor sa Manila o sa buhay natin, tama mali. But for the first time, kayo nakakita, mayor ng Maynila, may pandemya, nagpapagawa ng masisilungan ng pamilyang Manileño sa ating munisipyo. 9, Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, nung ako'y umalis, 5th floor na. 3 years na kung wala, 5th floor pa rin. Anong dahilan? Hindi ko alam. Pero garantisado ako, yung mga binanggit natin pagawaing bayan, naganap 2 years lang, may pandemya pa. 9, 5, bagong ospital sa Baseco. 3 years nang tapos, 3 years nang sarado. Ba't tayo dinabuksan? Cheche Boreche, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam niyo yung kesyo, masarap yan sa pandesal. Dahil pagka gusto, maraming. Pagtamad, maraming. O, naiba na ha. O, 9, 10-story, fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit hindi nagagamit ng utaw? Hindi ko po alam ang sagot. Tanong, Yorme, mahal ba yan? Opo. Magkano? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. May hundreds of millions ang halaga niyan. Eh bakit ko yan binili? Pagkamahal-mahal pala. 9, 10. Ang mayaman, kayang magpa-CT scan, kaya magpa-MRI. Dahil meron siyang ECMED, meron siyang 30, easy sa kanya. Yung mahirap, kahit may 30,000, hindi magpapa-MRI. Bakit? Ipakakain na lang niya yan sa pamilya niya. Tama mali? Kaya yung mahirap, ano na kukuha? Himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka rin. May kapit pa sa likod. Kaya ko yung binili para mabigyan ng patas na laban yung pobre. Dahil sa mayaman, wala yan. Pipit yan. Pipitsugin yan sa kanila. Sa mahirap, malaking bagay yan. Tama mali? O, 9, 5. Noong isang buwan, nag-cutting ribbon. Yan,
sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa nun. Wow! Pero, yung pinagpagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Uy, ano tinira niyo? Pa-share naman. Sa mga busy yan, ha? Nagtataka ako. Araw-araw na lang, magpapanawag. Pag-iintay kayo ng 4 hours, 5 hours, para bigyan kayo 1,000 at 5 kilong bigas. Ano sasabihin? Utang dito, utang dyan, utang dito, utangin na yan. Mga bata, sinabi ko ha, utang, ina, yan, bawal makamura. Hindi ba? Oh, nay, tay. Ang sabi nila, sabihin nyo kasi ba? mali daw ang ginawa ko. Mali daw. Mali daw eh. Pagbigay nyo na, nagbibigay naman ng 1,000, may 2,000 pa paminsan-minsan. Total, kwentuhan lang. O sige, mga taga 5th District, nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang, ito po ako, sa harapan ninyo. Ano sabi nila? Ako daw ay mali. O sige, kung ako ay mali, hindi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba ismer ko nun? Mali pala eh. Bakit ninyo ko inutorisa? Mali pala eh. Bakit ninyo niratipika? Mali pala eh. Bakit ninyo inaprubahan? Dati, nung natutuwa ang tao, dumadamba pa sila sa food box, panyang-nyangga pa sila. Tama mali. Ngayon ako na pinakamasama. Wow! Yan ang tapat, ang totoo. Pero, nay ako, sa totoo lang ha. Ito, hindi na sa'yo. Maaaring pamisa-misa, binibiro-biro ko. Pero sa totoo lang, ito po ako sa harapan niyo. Pinaninindigan ko ang ginawa ko. Kung yun ay mali, hayaan ko kayong humusga sa Mayo 12. Pero for the meantime, ito ko sa harapan ko. Sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Bakit? Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Mahirap maging magulang. Lahat isasalya mo, pati plancha, ventilador, transistor, pupunta ka kay Tambunting. May mairaos ka lang sa pamilya mo. Tama mali? Pero at least, ako, naririto sa harapan ninyo, makapaglalakad ako mag-isa. Kahit anong oras ng gabi, kahit peligro de ora, isa lang ang masasabi ko, matangos ang ilong ko, nakataasan nyo ko. At least, masasabi ko man lang, salamat sa Diyos, nakaraos ang batang Maynila noong panahon ng pandemya. Onay, tay, batang Maynila, mga lolo't lola ko, bago lumalim ang gabi, bago kumakain eh. Hindi pa ba kayo nantok? Gutom lang. Nay, tawa ka ng tawa dyan, gutom ka, puro hangin na dyan mo. Huwag mo ibubugayan na yan. Matanong ko po kayo ngayon. After everything said and done by me, matanong ko po kayo, gusto nyo pa ba akong bumalik? Bakit sinatulog-tulog?
Tingnan. O sige, sige. Yung picture ko yan, ang bata ko pa dyan. Oh, ano ako niya, Paga Daisy. Daisy 9. Ay, pare ako dyan, mga peching ko na ako dyan. Ang nila walang langit. Anyway, tiga. Uy, tiga muna, bago ako magtuloy. Total, napanggit naman na ni Congressman Bagatsing kanina. Salamat sa inyo, ha. Lumabas yung Okta survey kanina. Overall, 63%. Yung isa, 18. Yung isa, 16. Thank you. Gusto ko lang mag-thank you. Pero yun, numero lang yun. Ngayon ko gusto malaman. Tingnan nga natin kung totoo yung survey. Sige. O kato, pag hindi yung feel, okay lang. Taas ka ang kamay na gusto ko bumalik. Ayan! Walang sarutan ko, ha? Promise! O sige, papalik na tayo. Yorme, ano naman ang gagawin mo sa amin pag nakabalik ka? Exactly. That is the question should be answered. Why? Kasi yung kanina, kwento na may kwenta. Tama mali? Yun ay nakaraan. Eh kung babalik tayo, ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Tama ba? Magaling salita sa English, moving on. Kayo muna tatanungin ko. Nay, tay, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Talaga? Saan ka ba nakakita? Nay, tay, pinadala sa ating truck panghakot ng buhangin. Kasi kung ngayon pasok niyo sa oblo yan, kung magkakasya, kaya ang taas-taas pa. Tapos, hindi pa takda yung oras. Pupunta ka sa Quiapo. Ang gawin mo? Hulaan mo. Anong oras darating ang basura? Ang iagis sa matanda. Ang taas. Nabutas. Ayun na. Buti sana, maswerte yung mga kabataan ngayon. Meron kayong kasillas. Kami, nung araw, yung bang nanay nyo rito, malamang makaka-relate at sa kalungan nyo. Nung araw kami, Sharon Cuneta. Salutin mo ako. Mainit-init pa. Talagay mo sa cellphone. Yung pinagbilihan ng tamban, nakagalunggong. Alam mo yun, diba? Matapos ano, bubungol mo. Ay. At least may kabanding ako rito. Hindi na marirelate ng ibang bata yun. Kaya yung mga wake-up sa amin, may bakas ang nakaraan. Puro ganas-gas ang inabot namin. But you know, that's like, oh, Nay, Tay, sige, nandiyan na yan. We move on. Nay, Tay, yawan Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, napapansin nyo ba? Lagi na naman tayo laman ng GMA7 News, ABS-7. Limasin ko na naman ang krimen sa Maynila. Nagpaligan na naman si Edith Pati. Yung mga tulongges nito. Nagpaligan. Primo snatcher, broad daylight, hold upper, tumpukan ng laban. Kahapon yan. May pinatay na chairman sa Maynila. Oh, sa tapatin nyo, jeepney driver, dinakma yung pera. Wala lang. Sa Arken, sa amin sa Tondo, bubuksan yung kotse, makikipagagawa sa bag. Yung truck driver, aakyatin ng mga tulongges. Kukulatain yung truck driver para kunin lang yung cellphone. Walang gobyerno. Mga adik.
Ano yan? Ako na yan. Ako minsan, hindi naman ako ano ko eh. Alam niyo naman minsan magaspam ako. Because I grew up in a tough neighborhood. Having said that, kaya yan? Oh, minsan na. Ito, I challenge anybody. Ni Solven, hindi ko tinikman. Dahil bakit? Nakita ko na ugali ng adik. Saan ka nakita ng adik? Hindi binigyan ng pera ng nanay niya. Hinulog yung nanay niya sa agdanan. Hindi ba yung ulog yung mga yan? Hindi ko daw kaya ako medyo nagtukulo ang dugo ko yan eh. Tigilan niya. Steady lang kayo dyan. Ito. Panay, tayo. Diawaan Diyos sa tulong ninyo. Yung pangalawa kong gagawin, ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno na ulit sa lungsod ng Maynila. At tulad nyo lang, mga nanay ko, di ba sinasabi nyo sa amin to? Di ba tayo mahirap? Huwag tayong maging dugyot. Di ba tayo mahirap? Makapamuhay tayo na may kapanatagan sa buhay. Tama mali? Ibinigay ko sa inyo dahil nagawa ko na dati, gagawin ko na lang ulit dito sa lungsod ng Maynila. Pangatlo at panghuli kong gagawin, MBN, Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Yung nakita nyo. Totoo ba yung nakita nyo? Nag-exist? Nagawa? O yun ang itutuloy ko. Eh bakit yun ang gagawin ko? Eh yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew eh. Yun ang ginawa niya eh. MBN, pagpapataas ng antas ng pamuhay ng tao. Nagawa ni Lee Kuan Yew. Sino si Lee Kuan Yew? Prime Minister ng Singapore. Ano ang Singapore 50-60 years ago? Dugyot, patayan, droga, kaliwat kanan. Pero dahil sa isang taong nanindigan, nasaan ngayon na Singapore 50 years after? Maganda ba? Maulad? Sino nga po na Singapore? Pretty sigo. Maganda yung Singapore? Sino ang gusto makita Singapore? Taas ang kamay. Isa nyo na, gawin nyo. Panay, tayo. Gusto nyo ba yan? Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Why? Ang pamilya may masisilungan umulat umaraw. Yung tatay, nanay magtatrabaho dahil may trabaho. Yung anak susok pa sa eskwela dahil maayos ang paralan. Nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Kapag ipakinabang ba rin sa tao? Magastos yun. Gusto niyo yun? Gusto niyo ituloy ko yung ginawa ko na? O, yun lang po ang gagawin ko. Ano ba gagawin ko? Wala na, uwian na po. Kasi yung mga pailaw, yung mga yan, ano lang yan eh, bechin lang yan eh. Yung pampasarap lang. Pero yung tunay na Ricardo is paano mo patatasin the quality of life. Yung kalidad ng pamumuhay at antas ng tao. Kaya nay, tay, gusto nyo po ba ako talagang bumalik? Ngayon, bago tayo matapos, pwede ba akong mag-request ng isa? Isa lang. Isa lang request ko. Yung iba, ako nang bahala. Nay, tay, pwede ba straight? Charot na ako. Nakakalata na ako. Hindi nga. And I'll tell you my reason behind it. And there's logic. Nay, tay,
Dalawang grupo lang ang pagpipilian nyo. Dalawa lang. Unang grupo, Yormes Choice. Matalis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Ito yung sabi mo. Ayoko manira. Nay, pwede ba Yormes Choice na lang tayo? Huwag niyo na akong haluan ng kontrapelo. Totoo lang. Pag kontrapelo, mas tapat yan sa partido nila kaysa sa tao. Totoo lang, real talk lang. Gusto niyo bang bumalik ang gobyerno mabilis kumilos? Then I need them. I need them. Ngayon, pag merong tumulong na sito, ako na mangungunyat para sa inyo. Sagot ko na. Hindi totoo. Papanindigan ko na sila. O, pwede? Promise? Uy, pakasa ko. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dividendas. Bubuksan ko yung gitna niya kung may prueba ba kayo. Ha? Nagtotoo yung Pink District. O, nagtotoo kayo sa pangako nyo sa akin ngayong gabi. O, pagtapos ng eleksyon, ako naman ang sinilin niyo. Pwede? Promise? Yormes Choice is straight? Nandiyan yan. Check! Borromeo! Pablo Espiritu! Attorney J.P. Wilson! Carla Ignacio! Seth Labriano! Juanjo Franco! May Flores ba? Wala. Lahat may bilang. Pwede? No. Babalik ko na yung issue sa aking birthday ko. Babalik. Gusto mong dahil inside? Ano yung joke ko eh? Lolo na ako. Nakuha niya ako, sariwa pa ako. Siling-siling. Ito lang. Ito bago ko tapusin, si-share ko lang sa'yo. You know how much I love you? Total na pagkukwentuhan lang naman yung sinsiman. Totoo, kidding aside. Did you know, noong pandemya, 3 buwan akong hindi umuwi ng bahay. Three months. Not a single night, not a single day, inuwihan ko pamilya ko. Sa city na ako natutulog. That's how much I love you. And I dedicated my life for you. Ayun ba, Ibulaching? Eh kasi siyasat yun. Alam sa city yun. I love you. Iyasin pa yun ha. Nay, ito naman. Congress, dalawa lang ang pagpipilian ninyo. India o China? Mag-ching o mag-ching? But, kidding aside, gusto ko lang malaman. Kung totoo, taas yung kamay niyo. Kung hindi naman, okay. Sino sa inyo na servisyoan ng kapaka? Talagang pang matanda eh. Hindi ibig sabihin, because of through the years, it's been like what? How much? 40 years, huh? Kaya Nay, pwede ba ibalik natin ang servisyo ng kabaka? Amado, Magasin! Yung vice mayor ko, may asik pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan nyo yun. Tako rin sa buyan. But she's a graduate of political science. So she knows the job. Or she knows how the government works. Kasi nagsisaryo ka ng government. Tama mali. Kaya siya naman, ay graduate ng Lasal. Wow! Like ko yan.
Ako graduate ako ng Ateneo. Ayaw maniwala. You want proof? My English is good. But I need cash. Ateneo dito mo. Now, but kidding aside, siya ay aral sa kanyang ama as being presiding officer ng Sangguniang Panglusod. At siya ka-distrito niyo. We should be proud of her. Gawin natin Vice Mayor, Chick Atienza. Ilan ang senador na bobotohan? 12. Ilan ang nakita ninyo ngayong gabi? Oh. Ngayong gabi? Oh. Pinuntahan tayo? Tama ba? O di labing isa na lang ang hanapin ninyo. Meron na tayo ng isa. Tama ba? I mean, do it make sense? Nakuto nga tayo hindi natin nakita. Tama ba? Pero ako, tisigong buhay. Bongo, subok na! Yung Malasakit Center. Yes. Totoo yun. I was there. Sa PGH. Ito, sa Maynila, meron yan. Condo Medical. Jose Reyes. San Lazaro. PGH. May Malasakit Center na itinatag siya na pinagkinabangan ng mga taga-Maynila. Kaya 12 naman na senador. Pwede ba? Bahala na muna kayo sa 11. O, pwede ba? Tulungan natin si Senador Bongo. Bila ko na pa, 8-8. Hoy, tulungan din natin si Rodante Marcoleta. Sila lang natin. O ngayon, meron tayo nagpuga rito. Ito, apo ng ninong ko. Ninong ko po si FPJ. Kaya po ako talaga sumama kay Grace po nung tumakbo siyang presidente. Dahil ninong ko naman si FPJ. O ngayon, nalilingin na ako. Sila meron party list. FPJ party list. Tay, promise your Mr. Street. Promise. Aasa ko. And as I have always been doing, or lagi ko naman sinasabi ginagawa, I always tell you my strength. But at the same time, I always tell you my weakness. Sabihin, lagi akong kwetas klaras sa tao. Alam ko yung kalakasan ko, alam ko yung kahinaan ko. At mauulit yung maririnig ngayong gabi. I cannot do it alone. I need them. I need you. Because if all of us here, Manileños, if we come together, we can make Manila great again. Gandang gabi, pagpalain mo kayo ng Comay Club. Maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Sabay-sabay natin sigaw, Manila! God first! Thank you!